mensahe po ninyo para sa ating mga kababayang nanonood po sa mga oras na ito? Una, maraming salamat po Sir Jade sa pagbibigay ng oras no sa amin, lalong-lalo na sa ordinaryong grupo kagaya ng kamanggagawa. Mga kababayan, mga boss, gaya ng lagi kong tawag sa inyo. Alam niyo, hindi pa ba kayo sawa sa klase ng politika na meron tayo ngayon? Tiruin niyo yung mga nakaupo, mga kongresista at mga senador, wala namang pakialam sa buhay nating mga ordinaryo, sa buhay nating mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Pero magkakamag-anak, mayayaman, mga oligarko nakaupo sa pwesto. So panahon na para, alam niyo yun, baguhin natin yung ganitong klase ng politika. Maglagay tayo ng mga kabaro natin. Yung alam natin na kagaya natin na ordinaryo, yung danas, yung buhay natin. Huwag na tayo maglagay ng mga dyan, mga balimbing, ng mga unyango, nagsasabing para lahat sila sa mga manggagawa. Diba? Lahat na lang ng politiko sinasabi para sila sa mahirap, para sa manggagawa. Kung lahat pala sila para sa mahirap at manggagawa, bakit hanggang ngayon mahirap pa rin tayo? Bakit hanggang ngayon mababa pa rin ang sahod ng mga manggagawa? Bakit hanggang ngayon kurakot pa rin yung mga nakaupo? Diba? So tigilan na natin yung pag-i-elect ng mga ganyan, ng mga klaseng mga politiko. Panahon na para maglagay tayo ng representante natin, nakagaya rin natin. Ang kamanggagawa po, hindi nangangako yan ng langit, lupa, tsaka bituin. Di naman sa amin yan para ipangako. Ayaw namin ipangako yan. Di rin kami mangangako ng ayuda gaya ng ginagawa ng mga kongresista. Pero mo yung Speaker of the House, di ba? Kala mo sa kanya yung pera, kung makapamudmod ng pera. Di kami ganun at ayaw namin gawin yun. Bakit? Kasi ayaw namin gawing mangmang yung maraming kababayan natin at silawin dyan sa pera na yan. Ang nais lang ng kamanggagawa, kung naniniwala kayo na dapat nang ipantay ang sahod ng mga manggagawa, NCR, Luzon, Visayas at Mindanao. Tama. Kung naniniwala kayo na panahon na para bigyan ng hustisya ang mga manggagawa sa probinsya, magsama-sama po tayo. Tama yan. Kung ayaw niyan man pong iboto, di kayo naniniwala sa kamanggagawa, okay lang po yan. You have the freedom to choose. But then again, I will say, most, if not all, of participating party list and politicians in the upcoming 2025 elections, they will not speak about our issues. They will not speak about provincial rate. They will not speak about lowering the prices of basic commodities. True. Kaya yun lang, maging matalino tayo sa pagboto natin, mga boss, mga Tama kababayan. Suportahan natin yung isa't isa. Mag-ingay tayo, mga lampag tayo. Kung nakikita natin may kamalian na nangyari sa ating bansa at ating lipunan, mag-ingay tayo at mga lampag tayo regarding that. And again, we must uphold the purpose of having party list elections in our country. And what is that? To have a meaningful, peaceful, political engagement dito sa paggogobyerno ng ating bansa. Yun lang, Sir Jade. Maraming salamat po.